everyone! Welcome to the Daily Hustle kung saan pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa businesses or tungkol sa mga challenges, tips at everyday wins sa negosyo. So sa segment na ito, pag-uusapan natin ang business risk at operational performance ng mga businesses. So sa business risk, ito po ay explore natin yung mga economic risk, natural risk, and human risk. While operational performance naman ay yung mga operational efficiency, quality, time performance, and excellence. So as your host, I am Tel, and my co-hosts are Sai and si Ali. Hi. Hello po. So ayan, Hello. samahan nyo kami sa kwento at learnings ng mga negosyo na tulad ninyo na nag-hustle everyday. So bago tayo mag-start, kilalanin muna natin ang ating guest. So sir, can you please introduce yourself and chika naman po tungkol sa business na hinahandle po ninyo? Hi, hello everyone. So my name is Mark Ivan Punzalan and I'm 30 years old. I'm from San Pascual, Batangas. I studied Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management. I'm currently working as Assistant Restaurant Manager at sa isang fast food chain na lang. So hindi ko kasi siya pwedeng i-disclose kung anong name or brand. Pero before, I'm tawag dito, branch head sa Palawan Consa for 9 years. So, actually, I have business before when I was working in Palawan Pawn Shop. So, nag-franchise ako kasi ng isang food and beverage which is Max Mango. So, maya apply ko yun dun sa mga tanong ninyo since kahit nag-handle ako ngayon sa operations ng isang fast food chain. So, nag-handle din naman ako ng isang food business or franchise. So, na-franchise ko yung Max Mango year April 21. So, medyo mahirap sa part ko kasi first time business, ako noon, owner. So, nung una, since parang nagdaanap din ako dun sa mga business guru na nagsabi, business guru daw sila. Nagtanong-tanong din muna ako kasi syempre hindi ko kasi alam ko paano patakbuhin ng business kasi sabi nila dapat daw legal. So, so ang ginawa ko since hindi ako sure kung magkiklik or hindi, inano ko muna, nag-start muna ako ng wala muna ang permit. Yung as in this barangay permit lang muna. So, So, nung sakto naman nung nag-open kami, may nag-visit agad, taga-BIR. So, nagulat talaga ako. Sabi ko, may nag-visit agad naman. Ako yung na-report naman mga chismosa. Kasi nasa highway lang kami. Sabi, din nag-visit. Tinanong ako kung may BIR. Nagsabi lang ako ng tunay. Kaysa naman magsabi ako ng hindi totoo. Mag-check din nila sa system yun. Sabi ko, nag-start pa lang po kami and franchise naman po ito. So yun, parang pinagbigyan naman ako ng parang 3 months na palugit para makapag-register ng business. Akala ko ganun kadali lang ang pag-register ng business. Like parang ka lang kakain ng kanin na ito lang, ganito lang. Madami ganon. proseso Oo, unahin mo muna yung SEC, then saka ka pa mag-BIR, tapos yung kasi when it comes to BIR kasi, hindi mo talaga kasi pwedeng i-declare lahat. Kung i-declare mo lahat, wala ka nang kikitain doon. Kasi parang I think meron silang dalawang process sa BIR. Isa yung parang may 5% tax, tapos bukod pa yung parang VAT exempt ganun. Meron silang ganun. Hindi ko na lang siya matandaan. And kumuha na lang ako nun ng accountant kasi medyo mahirap sa akin kasi nag-work din ako nun sa Palawan Pawn Shop. Kaso sadly, nag-close ako noong 2024 last year lang. March 2024 kasi nag-personal lang ako doon sa aking work. Fast food chain. Kasi gusto ko mag-abroad noon. Gusto ko lang kumuha na experience. Kaso hindi na naman na tuloy. Ayun po So yung yun, sad. reason po kung bakit po nag-close po yung inyong business. Oo, hindi siya nalugi kasi 'di ba sa food naman siya basta alagaan mo siya.
Kaso talaga, makita mo talaga dun yung food cost, paper cost, makita mo talaga dun yung cost talaga, yung manpower. Ano, alam mo minsan kung, kasi nung una sabi ko, ay tumutubo kami. Kasi usually naka-buy one take one kami, ganyan. Tapos nung nagkaroon na ng 7-Eleven sa Alitagtag, 7-Eleven sa Alitagtag, humina siya. So parang nakuha nung market, yung market share namin, nakuha siya doon ng 7-Eleven. So yung, siguro market share na nga lang namin siguro, parang 15% na lang sa market, nakuha pa ng 7-Eleven. So parang siguro minatra na lang na 2% sa akin na market share. Maliit, super liit po. Oo, so ngayon, ang hirap magpaikot ng pera nung time na yun. Mahirap magpaikot ng pera kasi nga, siyempre wala ka na, oo, wala ka mapaikot talaga. Kasi yung mangga, ang malaki dyan, be. Ito, mangga, kasi seasonal kami. From the word Max Mango, so seasonal. So yung mangga namin. Tapos yung cheese namin, kasi may cheese din kami noon sa Romats. Yung milk namin, yung ice cream, kasi may ice cream yun sa ibabaw eh. Yun, nung nag-inflate nung 2023, sabay-sabay silang tumaas. Tapos, hindi kami pwedeng magtaas ng Adjust ng price. price ko. Yan parang Oo, connected kasi- din po pala siya sa topic po na ano po natin. Alam naman po natin na mabilis po magbago yung presyo ng mga goods and currency lately. So, sa experience nyo po, ano po yung pinaka-challenging kapag ganito pong mabilis po magbago and tumaas mga presyo po? Siguro yung naging most challenging talaga sa akin that time is yung sa yelo. Nung time na nagbe-business ako. Yelo at saka yung mangga. Kasi nga, yung yelo kasi dumudugo, doon talaga dumudugo kasi yung parang supplier namin ng yelo, hindi ka pwedeng kumuha ng isa lang. Parang dapat 5 na, yung malaking box. Yes. Bulking Yun. po. Oo, bulky siya. So, yun yung parang naging most challenging. Sabi ko, paano ko kukuha? So, ang ginawa ko nung time na yun, since meron naman akong sasakyan, parang kinat ko sila. Kinat ko, tapos naghanap ako ng supplier na talagang sa palengke na ako nabili. Oo, dati kasi sa commissary, yung mismong Max Mango. Ngayon ang ginawa ko, hindi ako na-order doon kahit bawal. Bawal kasi yun eh. Bawal ka kasing umorder sa iba. So, ang ginagawa ko, ang in-order ko lang usually mga syrup, yung mga powder. Pero pagdating dun sa mangga talaga, sa palengke talaga ako, nagtatawad-tawad pa ako dun. Hanggang nag-cost cutting ako that time. Kasabay nung cost cutting ko dun, kasabay din ang pagbabawas ko ng tao nun. Cost cutting ka lang dun sa Roma, pero sa manpower ay hindi. Kasi tatlo ng tao ko, naging 2 na lang. Pumahal nga din po pala yung sa pagbayad po sa tao sa mga ano nila. Tsaka Oo, po, during that time parang 450 eh. yes po. Tsaka po, hindi po agad-agad nakakapag-adjust ng price ng ano po ng product kapag nagtaas din po yung Oo. price ng mga bilihin. O kasi franchise kami that time. So pag franchise, parang parang ibigyan ka dapat ng memo ng mismong mismong franchisee kung tataas ba o hindi. Kaso hindi, May kahit sinusunod anong po kayo sabihin dong, namin, ano po, may sinusunod po kayo dong parang price, bawal po na mas magmamahal kayo kasi sa ibang branch, mga ganun po. Oo. Tapos ang isa pa namin, ma'am, naging padong struggle is yung parang naging substandard na kami. Parang binabawas na namin yung timpla. Ganun kasi siya eh. So kailangan mo talagang diskartehan. Kaso, syempre, kung talagang matagal ka ng suki nung Max Mango, malalasahan mo yun Opo, eh. malalaman mo po sa lasa kapag nag-iba po or may nabago sa Oo, procedure. malasa procedure. So hindi namin, tinesting namin yun parang isang buwan. Lalong humina. Opo, mas Kasi ano po, wala yung alis po lasa. customer. Paano naman po nakaka-apekto sa long-term planning ng business yung pagbago-bago po ng prices kapag po mahirap, kasi po alam natin na mahirap po mag-forecast. So, paano po siya nakaka-apekto sa long-term planning? So, siguro yung sa long-term planning kasi ng business nga, kasi sobrang hirap nga niyang i-forecast. Since seasonal yung akin, yung effect talaga niya eh. Pag sa long, kasi, iba pa nagpa-planning ka, parang nandoon na yung natatayo ka ng second branch, ng third branch. So, since nga siya ay pabago-bago ng prices at hindi ka nga kumikita or wala kang NOI or net of income, so, anong nangyayari? Imbes na lumago kayo, parang stick ka na lang sa isang branch muna para hindi sumakit yung ulo mo. Kasi that time,
that time, parang yung mga kasabayan ko na nagpa-franchise, ang dami nilang franchise. So parang 5, 4, 6. So yun, nung tumaas mag-iba-iba, unti-unti sila nagsara, nga natira lang ay isa. Mahirap yun. Kasi, anong nangyayari kasi, kasi sa business kasi dapat, halimbawa, may branch ka, branch 1, branch 2, branch 3. Halimbawa, si branch 1 malakas. Hindi ka, pag sa business, hindi ka pwedeng kumuha kay branch 1 para ipapasok mo kay branch 2. So, dapat kung ano yung cash flow doon sa branch 1, branch 2, branch 3, yun lang ang papaikutin mo. Oo, yun lang. Doon ka lang mag-stick. Kasi kapag ang ginawa mo, kinuha mo yung sa branch 1 na malakas, tinipat mo sa 2, kawawa yung Kulang po isa. branch 1. Kawawalan siya ng kawawalan siya ng net of income. Kaya niyo na po ba kumuha po ng loan for your business operation po? Para po kunwari Oo. mag-build. At isa yan sa mga pinagsisisihan ko. Yan. Oo. Kasi problema siya. Expenses siya. Ano po yung pinaka-challenge po or difficulty po sa pagkuha po ng loan kapag po, unstable po yung economy natin? So, gaano po kahirap sa business yun yung kumuha po ng loan? So yun nga, kahit ayaw mo naman talagang kumuha, sa agustuhan mong ma-survive yung business, talagang mahirap. Kasi, ang nangyayari, yung pera sa tindahan na pangpaikot mo, babayad mo dun. Eh, ang laki ng interest. Doon lang din po yung Wala lang, dun lang Yung inikot. kinikita Parang niyo hindi po, dun din matiis napupunta. yung bangko. Yes. Dati kasi, nung nasa kantong college ako, HRDM ako. Financial din ako nung una. So, hindi ko carry kasi mag-finance. Nag-shift. Pero nag-interview kami. Ang in-interview naman namin yung mga vendor sa fishbowl vendor. So, anong nangyari, tanong namin kung paano nila napapaikot yung pera. Hindi daw nila napapaikot ang pera. Halimbawa, uutang sila sa supplier ng mga kikiam, fishbowl. Tapos sa hapon, babayaran din nila. So, walang natitira sa nila, 300, 200, ganun. Napagod lang, parang napagod lang po kasi. Oo, napagod lang. Napunta niyo pera. Parang naging ganun. survival lang po yung business. Isinosurvive mo Oo. para Oo. Kahit din kami sa fast food chain, inaamin namin talaga na talagang negative din kami as of the moment. Ay, Sobrang hirap yun. Oo, sobrang hirap nun sa akin kasi ako ang may hawak ng service, marketing, and delivery. So pag marketing ka kasi, so dapat i-up mo yung sales. Ang problema, paano mo i-up yung sales? Since 3 kami sa Batangas City, Walter Mart, City Mart, and SM Batangas. So hati-hati kami sa area. Ang napunta pa sa aking area, yung mga papuntang Gulot, Paharang, yung mga tipo ang mga tao naman ay hindi naman masyado sa mga fast food, like parang mostly ay doon na lang kami sa bahay kakain, digaw. So ngayon ang bilitit, ang uso naman ng ngayon kape-kape, kahit naman ma-unit-linis sa ating kape-kape. Di ba po may business po kayo? So, nag-spend po ba kayo ng money sa repairs and recovery po after po ng disaster? Hindi naman ako time na hindi ako nakaranas talaga ng disaster or talagang bagyo. Siguro masira lang yung tarpaulin, pagawa na lang yung tarpaulin or yung signage na laglag. Yun yung parang pero that time kasi mas malaki pa din yung nagastos ko dun sa mismong repair ng area na parang yung area sobrang liit talaga, as in kasya lang talaga yung parang 3 tao sa loob, tas sobrang sikip. Tas parang lang siya, yung parang bodega siya that time. So kailangan mo talaga siyang ayusin. So doon ako mas nalakihan sa repair nun. Pero sa disaster, wala. Kasi sa lugar naman namin dito sa Alitagtag ng time na yun, wala namang baha, wala namang hangin na nakasira. Nawawalan po ba kayo ng income dahil po sa mga natural disaster po? Or nagiging po ba dahil sa... Actually, that time, nawalan ako ng income noon. Pero hindi siya dahil sa national disaster, parang dahil siya ng COVID. Kasi during that time, COVID yon, pandemic. Ngayon, yung may-ari sa likod, nag-positive. Nung time na yon, di ba, nag-positive yung nasa likod mo. Lahat kayo, Diba, sa place po. Alam mo po, yung fast food chain po na hinahandle niyo po ngayon, hindi naman po ranasin ng natural disaster dahil nasa loob naman po ng building. oo, yun ang maganda kasi nasa loob siya ng mall. Pero kami, wala kaming mga natulo, binabaha, ganun. Pero yung katabi namin, yung isang sikat na fast food chain, gumuho yung kisame, gawa ng tubig. Ay sir, paano po pag nawawalan po ng electricity? Hindi naman po. Saan? Sa fast food chain or sa business ko dati? Sa fast food. Actually, sa fast food chain, kasi since nasa mall, parang meron
Pag once na wala ng kuryente, automatic mag-open na yung genset ng mall. How Pero about po dun sa business ko, wala. Pag walang kuryente, sarado. Sir, nabanggit niyo po kanina, di ba po, nagbawas nga po kayo ng tao niyo po dun sa business dahil po nag-cost cutting din po kayo, so nagbawas din po kayo ng tao. So, sir, as per lang po kung paano po yung mga trabahador niyo po na merong lack of training po, paano po siya nakaka-affect sa performance po ng business? Wala talaga siyang experience o wala talaga siyang naging parang training. So parang medyo mas matagal yung duration talaga ng pagtuturo mo sa kanya since halimbawa ang naging kasama ko dito sa store na hinahandle ko ngayon, halimbawa katulad nung isang bago pa lang namin ngayon, ano siya, graduate siya ng culinary. So wala siyang background pagdating sa pagiging crew. Tinanong ko siya, sabi ko, okay lang ba sa'yong mag-crew ka? Okay lang daw, sabi ko. Sabi ko, graduate ka ng culinary, sabi niya, okay lang po. So ngayon, parang binibaby namin siya kasi iba kasi yung mga bata ngayon, iba yung atake ng mga millennials ngayon. So pag lack of experience, lack of training, so kailangan mo talaga silang tutukan ng maayos. Kasi magre-reflect kasi yun sa iyo. Halimbawa, kapag hindi mo siya naturuan ng ayos at na audit, ikaw din yung babalikan. Ikaw din yung maanuhan na bakit ito hindi niyo natutukan. Alam niyo naman na ganito. na need pa ng mas training po? Mm-mm. Pero alam mo, iba kasi ang training sa fast food fast facing kasi siya So dapat within 1 week talaga matututo ka. So ang ginagawa ko, dahil bago pa lang sila, katulad mo, bawa, ikaw working student ka, gusto mong magganyan. So dahil wala ka pang experience, or baka hindi yun yung talent mo. Mahirap kasi yun, hindi kasi natin control yung talent skills ng tao. Kasi di ba, halimbawa, ikaw magaling ka sa school, pero hindi ka magaling sa pagkakaha. May ganun kasi. Hindi kasi natin pwedeng anuhin yun. Kaya ang ginagawa ko, dahil ako nasa service, tinututukan ko. Tapos nung sa business ko naman, dahil ako lang ang nag-training, tsaka yung kapatid ko sa Maynila. So, medyo crucial pagdating talaga dun sa isa kong, buti yung dalawa kong staff, magaling. Pero yung isang pangatlo kong staff, parang nagtatrabaho naman siya sa isang kainan, pero pagdating sa food and beverage, parang nalilito siya kasi marami yon. Siguro dahil bago siya, nalilito siya, tapos pag madaming customer, apektado talaga. Matagal po ang Matagal talaga siya. Yun ang naging effect pag bago pa lang. So, syempre, dapat naman intindihin din natin yung mga ganong bagay. As time goes by naman po is nasasanay naman po sila sa ginagawa nila kaya mas bumibilis na po. Oo. Ako kasi, dapat kasi lagi yung inaangat yung mga tao mo. So, kasi sila yung parang pinaka-bloodstream. Kasi kung halimbawa, managers and owners are the heart and the brain of the business. Yung mga tao mo, yun yung bloodstream, sila yung dugo, sila yung parang gumagalaw para sa'yo kasi walang crew. Ano ka lang dun? Walang operation Wala ka sa din. business. Walang operation sa mangyayari. Naka-experience na po kayo ng dishonesty ng mga employee or customer po? Yes. Ano Madaming po siya beses. nakaka-affect sa inyong performance, operational po? Naapektuhan din talaga yung personal appraisal namin pagdating sa ganun. Lalo na pagka yung may mga nangungupit. Pagiging manager, nakaka-apekto talaga yun. Kasi syempre, hindi mo agad nahuli yung ganun. Syempre, pero may mga dishonesty talaga tulad nung sa Max Mango namin. Pero meron akong kwento sa nangyari. Parang yung cashier, may cashier daw sa isang brand. Parang ka-group din namin. May cashier sa isang brand. Ngayon yung brand na yun, kasi para merong cashless. Cashless payment, diba? Yung mga tinatap-tap na lang. So, di ba may lumalabas na resibo? Ang ginagawa niya, cash ang bayad ng customer, ine-eme-eme niya yung code sa computer para pumasok lang yung resibo. So, yung imbes na cash ay papasok sa kaha, ang cash papasok sa bulsa niya. Tapos at the end of the inventory, nung nag-inventory na ng portal ng Maya, ng terminal, wala naman pumasok sa account ng brand na yun.
discover na ang nakuha pala ay nasa 100,000 na. May nagawa pong parang action dun po sa nagkukuha po. Meron po bang like CCTV para po mapatunayan na mga ginagawa siyang ganung ano? Actually sa CCTV kasi talaga, parang hindi mo talaga makikita agad dun eh. Lalo na pag sobrang tagal na kasi yung CCTV kasi usually nawawala sila ng 1 week sa amin. So, pag hindi nakita ng week, pag hindi siya na-review within 1 week, mabubura. So, nakita kasi siya dahil dun sa portal nung in-inventory na siya ng accountant nung in-audit siya. So, nakita na, ay, ang daming transaction ng Maya. Pero wala namang pumapasok dun sa account ni Brand. Oo, kasi syempre dapat cashless nga, papasok pa din yun sa bank ni Brand. Kaso wala. So, 100,000. So, sisirain mo yung pangalan mo for ganun lang. Kasi yung credibility mo na pag nakita ka ng mga tao na kasama mo, ay, nanguha yan. Kung gumawa yan ng pera, gumawa yan ng Parang masama. warningan na po. Ano. Parang wala na pong magtitiwala sa inyo. Yeah, ganun yung higing ano niya, higing atake niya. Sa operational efficiency po, kapag yung business po is walang plan, paano po siya naglilid sa mga wasted resources po? So, operations kasi kapag halimbawa wala kang plan or wala kang halimbawa, katulad sa hinahawakan ko ngayon, halimbawa walang tao, slack, tapos syempre yung raw mats nun hindi nag-move. So, minsan kasi may mga TM na nakakapabawa sa rice, nakakapagsaing ng madami, syempre wala namang na-order, mawi-waste yung rice. Or halimbawa yung chicken, napadami ang load. So, ang ginagawa ko, ang plan ko doon, pagka-isla, konti-konti lang muna para tatansyahin mo muna. So, kung ang saing mo sa regular day na maraming tao ay 2 pitchel, so mag 1 pitchel ka na lang muna ng rice. Yan halimbawa, ang niloload mong chicken ay 3 packs, mag 1 pack ka muna. So, mabilis lang naman mag-load ng chicken kung kinakailangan. Di bigyan na lang ng food serving time ng customer kung makakaantay, kung willing to wait. Kung hindi naman willing to wait, di lumipat sila. So, parang na-justify po na talagang bad po yung walang plan sa business. Yes. So, kailangan talaga ay may diskarte ka doon. Kasi kapag tataas at tataas yung food cost, paper cost mo doon. Dapat po talaga Doon mo kasi kapag madami kang nawe-waste, madami kang nasasayang na pagkain, na po food, syempre nire-record mo yun. Malaki din yung kabawasan sa tutubuin mo. Minsan, umaabot kami ng 13,000 ang waste sa isang buwan. O, diba? malaki nga din po yun. Minamanage niyo po ngayon, madalas po ba na merong wasted resources po or hindi na Actually, talagang meron, araw-araw. araw-araw? Hindi mo na siya maiiwasan kasi big store. Lalo, halimbawa, sa chicken, hindi naman lahat ng chicken pare-pares ang sizes. Talagang may ilulusot talaga yun ng komisaryo na may 3 o 2 na maliit. Yun, pag maliit, syempre, hindi mo naman pwedeng ibigay yun sa customer at ibabalik din yun. So, waste na yun. Ayun lang naman po sa efficiency. Yun lang naman po yung focus doon, yung mga resources, kung nasasayang po ba siya or hindi. Kasi kapag nasasayang po talaga, affected po talaga yung magiging operational cost ng business. So, yun lang. Nakaka-receive po ba kayo ng few complaints about quality issue po? Actually, sa quality ng product, parang wala naman ako na-receive. Konti. Siguro mga isang beses. 2. Kasi yung una, yung lasagna daw na in-order niya ay maliit. Tinanong ko talaga, inimbestigahan ko talaga yung lasagna na yun kung bakit talaga maliit. Yung pala, ang order pala niya is snack plate. So meron po tayong snack plate and full size. So ganun siya. Tapos ito isang complaint naman, nagreklamo, maliliit daw ang wings. Diyos ko, paano magiging mangyayari kasi laki ng manok yung wings? Ay, wings nga yun. So, dramit yun, tsaka wingit. So, maliit talaga yun. Maliit talaga siya, B. So, yun yung parang, minsan nakakatawa yung mga complain, makapag-complain na nga lang din ng mga guests. Pero syempre, pagka na-complain na yun, kailangan mo talaga siyang sagutan. Kasi, naka-open ticket siya sa amin. Bawal din sa amin ng may complaint and unresolved complaint. May mga regular quality check po kayo na ginagawa para po maiwasan yung
quality Oo, oo, may mga ganun talaga. Parang kaming tinatawag na FSC or Food Service, Cleanliness and Condition. So, yun yung dapat na talagang na-maintain natin. Hindi lang for the audit, talagang dapat talagang na-maintain mo yun so para iwas complain ka din. So, syempre, dahil nga tayo ay live kasi yung operation, para tayo na sa isang concert lagi araw-araw, na talagang magkakamali talaga. May magkakamali talaga dyan dahil wala talagang perfecto talaga pagdating sa ganyang operations na yan. quality benchmark po ba kayo na sinusunod? Yung sineset po ng industry. Oo, meron kaming ganun. Meron kaming standard talaga na procedure sa pagdating sa paggagawa, sa process, actually sa pagkakaha, sa pagsaserve ng food, sa pagbabasing ng food, sa paglilinis, sa pag-check ng temperature ng food. Kasi meron yung cold and hot held. Yung cold, yun yung dapat meron kang, kumari, dapat pag naka-chiller yung chicken, dapat ang temperature niya 35 to 40 degrees Fahrenheit, ganon. So pag lagpas siya ng ganon, so kailangan mo talaga siyang i-over ice. So kailangan maabot mo yung temp na standard. Sa hot naman, syempre may warmer tayo. So para ma-maintain natin yun, ma-maintain natin yun mga ma'am, sir. Mga ma'am, yung ano natin. May mga particular standards po ba kayo mahirap po sundin? Like, parang nahihirapan po kayo ano siya? Pinakamahirap siguro ay sa pizza. Dapat kasi ma-serve mo na yun. Siyempre, yung paggagawa kasi ng pizza, hindi naman sabay-sabay ang labas nun. Siyempre, yung una, lalamig na. Yung pangalawa, mainit pa. Pangatlo, mainit pa kasi kakalabas lang. Minsan, may mga pakonti-konting complaint dun. Pero, tolerable naman sila. Kasi siyempre, pizza yun. So, siyempre, sa service kasi, ilan lang naman ang service na nagsaserve ng, minsan dalawa lang sila. Bago pa mailabas ang pagkain, malamig na. So, yun yung parang struggle din. Kasi yung pizza kasi, tsaka yung pizza wrap, yun yung mabilis bumagsak ang temp. So, kailangan talaga mabilis. So, yun na lang nagiging plan namin. Dapat mabilis lang. Sa operations niyo po, paano niyo po usually nire-resolve yung mga timing issues po kapag may mga delay or sudden problem po? What do you mean timing? Sa manpower ba yan? Or sa Ah, service? Sa service po. Yung parang, halimbawa, nagbigay si Christy ng 20 minutes, pero hindi sila align ng kitchen. Halimbawa, 20 minutes ang bigay ni cashier na food serving time, tapos pagdating naman sa kitchen, 30 minutes na pala kasi tambak sila doon. So, ang ginagawa na lang namin, ini-inform na lang din namin ulit yung guest, lalapitan namin. Kasi pumayag na siya, so kita ko sa mga mukha nila, naiinis sila, wala naman sila magagawa sa amin. Na-order na nila, bawal na pong i-cancel. May mga digital tools po ba kayong ginagamit para mapabilis po yung operations niyo? And paano po ito nakakatulong sa inyo? Oo, parang ngayon, di ba dati, serving number namin, yung parang nakataas na gayon, yung number, anong tawag doon? Apo, yung Yung tawag doon, yung number lang. Ngayon, naka-buzzer na siya. So, parang mas siya ngayon, mas madali pag-buzzer kasi hindi mo na siya tatawagin ng tatawagin. Hindi mo na rin siya. Kaso ngayon, ang pinagkaiba kasi during pre-pandemic and pandemic days. So, no pre-pandemic, sineserve ang food sa table. Nung after pandemic kasi, bawal na siyang hawakan. So, kinukuha na siya, kiniklaim na lang siya. yung mga customer na po yung lumalapit sa mismo. At ibabuzzer na lang. So, syempre, yung mga entitled na customer, ayaw nila nung nakuha doon. Di bahala sila. Mag-aantay Oo. sila ng mag-aantay kahit na andun na po pala yung kanilang order. O minsan nga, kakalabas lang, magwawala doon at sasabihin, kaya na pa daw ang pagkain nila, nasunog naman ang buzzer. Paano niyo po in-adjust yung operations po kapag biglaan may urgent demand yung customer? For example po is biglaan silang nag-order ng malaking quantity ng product na kailangan po nila within the same day. So paano niyo po hinahanda nun? Kaya po ba yun ng gayong biglaan po? Rush? Actually, yes. Actually, may mga umorder sa amin sa Kinsuna. Sobrang dami talaga, 250. Kaya naman siya. So, bibigyan lang natin siya ng time frame. Halimbawa, hindi natin sila pwede bigyan ng time frame na 30 minutes within. Kung gusto nila, within 30 minutes po. Siyempre, sabihin mo sa customer, ma'am, hindi po namin kaya ng 30 minutes. So, dapat po ay
3 hours, 3 to 4 hours po yung kaya namin ibigay sa inyo. Kasi syempre, lagi yung sasabihin yung mas mahaba. Kasi hindi pwedeng yung sakto lang. Kasi ang customer, ako, lagi nila ginigit ang customer is always right. Pero ako naman, no. Customer is not always right. Depende sa situation. Yes. Handle niyo po ngayon, nag-i-invest po ba talaga siya sa pag-train po ng mga employee, yung mga bago pa lang po? Tunay na buhay, wala namang perfect talaga na management. Walang perfect na environment. Actually, talaga, may mga makakita ka talaga dito sa management na hindi Pero ako, as a service, talagang tinitraining ko talaga. Gusto ko kasi pag, dahil siguro ako yung HRDM yung major ko. So kasi pag first time ka, first job mo yun, gusto ko yung tatatak sa isip mo na, ay, ang ganda dun sa, napasukan ko na yun. Ang ganda ng experience ko dun. Ayoko darating sa time na parang, ayoko dun, pangit kasi dun, ang toxic kasi doon. Ayoko nga yung natatak sa kanila. Siguro, ako naman, syempre ako talaga, nasigaw talaga din naman ako. Kasi ang mga bata ngayon, hindi mo na makukuha sa sabi-sabi lang. Ang mga bata ngayon, voice out. Talagang, sir, ganito po kasi, ganyan. So, syempre, ititrain mo sila. Tinitrain din namin siya na, syempre, hindi pwedeng sa lahat ng oras palaban ka. So, dapat iwi-weigh mo yung situation. Like, alambawa, manager and crew relationship. So, meron kami tinatawag na barkada goals training. So, yung barkada goals, yun yung samahang barkadahan. So, dun ulit ma-refresh yung utak ng mga nasa service and all doon sa mismong loob ng store, yung samahan na dapat iisa lang kayo. Kasi dapat ganun kasi. Isa lang kayo sa store, hindi pwedeng may kanya-kanya. Kasi hindi nyo maaabot yung target nyo sa audit, yung goals nyo sa sales, kung may kanya-kanya kayong atake sa buhay. So ako, ganda-gandahan lang. Baka stress na una, na-stress talaga ako kasi nagpalipat kasi ako ng store. So ako dito, wala. Kasi may stress ako sa buhay ko, inaano ko na lang, parang inisip ko na lang na this is work, doesn't personal. Yun na lang lagi. Pero sometimes din kasi mahirap din kasi yung go with the flow. Paano nga kung halimbawang against na yun talaga sa Sa pang principals niyo po. Yun, tama ka, girl. Any questions pa ba kayo? Wala na po. More questions po. Yeah, thank you. Thank you po. Sige, thank you. Holding. Ito nandito sa kabila. Sino si Crystal? Ako po. Yung kachat ko, ito nasa taas. Si Alea? Ano yun? Alaysa. Alaysa. Tapos ito si Ganda. Ako po yung Si, mali kasi Syra. po. Syra? Ano ba yun? Syra po. Syra din. Syra, Angela, Crystal, and Alaysa. Thank you. Thank you po. Thank you po for Wala na kayong question ha? Wala na kayong tanong? Wala Wala na na po. Okay. Nasagutan niyo naman. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Ingat kayo sa pagpasok. Babu. Thank you po. Thank you po. Bye.